Guys, kumusta kayo? Wala si Mayap ngayon. Ako muna yung mag-review. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga iQOO phones na sulit this year 2024. At gusto ko lang malaman pala kung taga-saan kayo, kung nasalanta ba kayo ng bagyo. Mag-comment kayo sa baba kung okay lang po kayo. Para malaman natin kung nasa maayos kayong kalagayan. At sana okay lang po yung mga pamilya nyo. At makakaraos din po tayo. Well, anyway, ito yung mga iQOO phones na recommended ko this year 2024. At alam ko naman na sulit talaga. Alam nyo naman kapag sinabing iQOO phones, pumapalag talaga sa camera yan at palag din sa gaming. As in talaga na isa sa mga pinaka-paborito kong brand ang iQOO phones kasi nagbibigay sila ng magandang updates lalong-lalo na sa camera at sa gaming naman talagang papalag talaga. At mag-umpisa tayo dito sa pinakamura, itong Vivo iQOO Z9X na mabibili lang natin ng mga 9,000 kapag may sale mga 8,000 lang. At meron tong Snapdragon 6 Gen 1 na pumapalag sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile at hindi to pwede sa mga highest graphical settings like yung Genshin Impact, Warzone Mobile. Hindi po siya pwede sa ganun, mahirapan po siya. Saktong-sakto lang to sa mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile at yung hindi man yung mga graphics. At sa mga ayaw ng mga AMOLED display sa ganitong presyo, naka-IPS display lang po to with 120Hz na refresh rate naman at meron tong 1000 nits brightness. Sa battery hindi ka mabibitin dahil napaka-dax din ng battery nito dahil 6000 mAh capacity ng battery. So lumalabas na naman si Maya dito. At ang charging nito mabilis din, nasa 44 watts na fast charging. At sa ganitong presyo, meron tayong IP64 dust and water resistant. Ito yung nagugustuhan ko this year 2024. Naglalabas sila ng ingress protection, lalong-lalo na sa mga entry level ngayon. So ganun kasulit yung mga phone this year 2024 na hindi natin nakikita lagi dun sa year 2023. So magandang senyales po yan. Sana next year, ganito pa rin yung mga rating natin at mas mataas pa po sana. Sa camera, maganda yung camera nito sa ganitong presyo, maganda yung edge detection. Although hindi naman talaga siya perfect, pero masabi ko sa ganitong presyo, lumalaban po yung camera nito. Hindi kayo magsisisi kung nasa 10,000 lang yung budget nyo o 9,000 yung budget nyo. So bago tayo pumunta dun sa isang phone, gusto ko lang malaman nyo na mga China ROM po to at wala po siyang local warranty. Kung sakaling masira yung phone nyo, talagang bibili kayo ng pyesa sa Lazada o kaya magpapagawa kayo kung saan. Hindi katulad ng mga local brand natin, meron siyang warranty. At ang problema sa mga local brand, talagang mahal po talaga. Kaya para sa akin, pantay lang talaga. Kung gagastos ka sa mga China phone, kung sakaling masira yung phone mo, may extra ka pa kung hindi mo binili yung mga local brand na mas mahal kumpara mo dito sa mga phone na to. As in talagang pantay lang. Then isa pang pinakamaganda this year na iQOO phones, itong iQOO Z9 5G. Naka Snapdragon 7 Gen 3 na rin to ha. At kung matatandaan nyo, yung Vivo V40 naka Snapdragon 7 Gen 3 din. Halos pareho lang po talaga dito. Pero lamang na lamang talaga ang V40 pagdating sa camera. Pero kung gusto nyo talaga na performance, sagaran talaga, meron tayong 144Hz na refresh rate dito. Naka-AMOLED display na rin siya. Sa battery hindi ka rin bitin kasi naka 6,000 mAh capacity ng battery siya at mabilis po itong mag-charge dahil meron siyang 80 watts na fast charging. So sulit na to para sa 13,000 to 14,000 kapag nag-sale nasa 12,000 lang to o 11,000. Imagine mo naka-AMOLED display ka na 144Hz na refresh rate. May ingress protection din to na IP54 dust and water resistant. Naka-Android 14 na rin po to. Syempre Origin OS to. At alam nyo naman kapag sinabing Origin OS, isa sa mga pinakamagandang OS na susubukan natin dito sa channel. Yun nga lang pagdating sa mga phone na gato, nahihirapan tayo sa mga notifications, hindi dumarating yung mga notifications. So meron namang workaround yan at meron akong tutorial, silalagay ko na lang sa comment section o dito sa description box. Check nyo na lang kung sakaling nahihirapan kayo sa mga notifications nyo pagdating sa mga iQOO phones. Pero masabi ko sa inyo na napakasulit ng Vivo iQOO Z9 dahil sa Snapdragon 7 Gen 3, palag na palag sa mga gaming kahit sa Genshin Impact. Hindi lang siya ganung kalakasan pagdating sa gaming, pero masabi ko na makapagtyagaan nyo talaga, lalong-lalo na kung gagamit kayo ng mga phone cooler. Naka loudspeaker na rin po to. Halos yung mga phone na iQOO phones loudspeaker talaga, hindi nyo makikita yan sa taas, parang nasa receiver yung speaker niya at malakas naman po. Then napakatagal din ng battery talaga dito, 6,000 mAh capacity ng battery. As in talaga kung sakaling social media lang, hindi ka naman maglalaro, talagang tatagal yung phone mo halos isang araw. At napakaganda rin ng camera nito. Bilib talaga ako sa mga iQOO phones ng mga Vivo. Talagang kapag sinabing iQOO phones, hindi talaga sila nagpapahuli o napakaganda talaga ng image paresing pag sinabing iQOO phones. So highly recommended ko sa inyo itong iQOO Z9. At pagpasensya nyo na po yung boses ko, medyo may trangkaso, may sipon pa tayo. Pero pinipilit po nating makagawa ng mga content para sa inyo. At sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga ganitong reviews. So thank you po. Pangatlong phone na pinaka nagustuhan ko talaga this year, yung iQOO Z9 Turbo. Itong phone na to, ang lakas ng Antutu score, umaabot po siya ng 1,500,000 points at sobrang lakas din ng Snapdragon 8s Gen 3 at hindi na po siya ganun kainit, parang nagiging optimized
optimized na po siya. Meron din tayong AMOLED display with 1 billion colors, naka 144Hz na refresh rate na rin po yan. At muntik kong makalimutan yung Z9 naka 1.5 resolution, same lang din dito sa iQOO Z9 Turbo, naka 1.5 resolution na rin po yan. At ang pinaka nagustuhan ko sa mga iQOO phones na ganito, meron po silang mga ultra game mode. Marami talaga mga settings yan, mga super resolution, mga frame rate priority, at yung pinaka paborito ko yung 4D game vibration. Yun nga lang mata ko sa battery kapag naka 4D vibration tayo. Pero kung gusto nyo may experience, pwede rin naman. Lalong-lalo na kung maglalaro tayo sa mga shooting games, Genshin Impact, at kung ano-ano pang mga laro na supported po talaga ng 4D vibration. So sa camera, lalong-lalo na to, palag din sa camera to, at meron na rin tayong 4K at 60fps dito na stable din. So malinis yung camera, magandang edge detection, at napakamura lang din ito. Makakabili rin tayo dito ng mga 17,000 to 16,000 kapag may sale mga 15,000. So sulit na sulit po to sa Snapdragon 8s Gen 3. At ang battery din nito is nasa 6,000 mAh capacity ng battery. So highly recommended ko talaga tong Vivo iQOO Z9 Turbo sa inyo. Hindi nyo pagsisiyan talaga kapag ito yung binili nyo. Pero may mas malakas pa po dyan na mas nagustuhan ko kung talagang palag sa gaming. Flagship level po talaga. Ito yung iQOO Z9 Turbo Plus na naka MediaTek Dimensity 9300 Plus. So flagship level po talagang chipset na to. Mabibili lang natin to ng mga 21 to 22,000. Naka Immortals G720 na po yung GPU nito. Parang katulad po siya ng Vivo X100. So napakasulit nito. Meron ka ng flagship level sa 22,000 mo. At naka AMOLED display na rin to, 144Hz na refresh rate na rin. Naka IP64 dozen water resistant, at yung battery napakalaki, nasa 6,400. So kahit sa gaming tatagal din tong phone na to, at depende po yan kung ano nilalaro nyo. Yung mga ibang games na sinubukan ko dito dahil bago pa lang tong phone na to, hindi ba ganun ka-optimize, pero pagdating ng araw ma-optimize na rin po yan. At yun nga lang, pagdating sa camera, hindi ako masyadong na-impress. Saktong-sakto lang, hindi ko in-expect na hindi siya ganun kaganda, pero hindi naman din siya ganun kapangit. Nasa kalagitnaan po siya talaga. Hindi ko in-expect na akala ko katulad siya ng mga iQOO Neo series. So kung napangitan ako dito sa camera niya, itong next na i-recommend ko sa inyo, napakaganda ng camera. Hayop talaga sa camera to. Ito yung iQOO Neo 9. So itong iQOO Neo 9 na to, naka Snapdragon 8 Gen 2. Napakaganda ng chipset na yan, halos optimized na talaga. At meron tayong LTPO AMOLED display, at naka 144Hz na refresh rate na rin to, naka HDR10 Plus, at 1,400 nits brightness. Napakalakas na niya mag-charge dahil meron tayong 120 watts na fast charging, at sa battery meron tayong 5,160 mAh capacity ng battery. Napakaganda ng camera, 50 megapixel, at lalong-lalo na sa portrait. Wala masyado pinagkaiba pagdating sa camera ang iQOO Neo 9 sa iQOO Neo 9 Pro, maliban lang sa chipset nila na MediaTek Dimensity 9300 sa iQOO Neo 9 Pro. Pero sa nakikita ko, halos pantay lang sila, pareho din sila naka LTPO AMOLED display, naka 144Hz na refresh rate, halos pareho lang talaga, maliban lang po dun sa chipset. Sa camera konting-konti lang, pero kung may budget naman kayo, magkalapit lang yung presyo, siyempre dun sa iQOO Neo 9 Pro na tayo. Pero kung maglalaro kayo ng emulator, siyempre dun sa Snapdragon 8 Gen 2. Hindi ko pa na-try yung iQOO Neo 9S Pro, pero ilalagay ko na lang yung link sa description. Halos magkapareho lang talaga itong mga iQOO Neo 9 series na to. Napakaganda ng mga camera, at depende sa inyo yan kung ano magugustuhan nyo, pero ilalagay ko na yung link sa description. Then kung gusto nyo talaga na flagship level talaga, pinaka-recommended ko sa inyo yung iQOO 12. Naka LTPO AMOLED display na rin to, 144Hz na refresh rate, at sobrang palag po sa camera. Mas maganda po yung camera nito dahil meron siyang periscopic telephoto lens, at meron tayong 3 times na optical zoom. Sa game, palag na palag din po siya dahil naka Snapdragon 8 Gen 3. So yung presyo nito nasa 33,000 lang, pero flagship level dahil naka-aluminum frame na rin po to, at glass back panel. Sobrang sulit po talaga ng phone na to. Sa mga ayaw ng mga curved display na flagship level, pwede po to yung iQOO 12 dahil flat display po tayo. At naka 1.5 resolution na rin po to. Supported na rin po siya ng Wi-Fi 7. Sa battery meron tayong 5,000, pero mabilis po siyang mag-charge na naka 120 watts sa fast charging. So mga 20 minutes full charge na po kayo. Hindi ko po siya na-review pero nawakan ko na po siya, at nakita ko na palag po talaga ang Vivo iQOO 12. So yan po yung mga recommended kong iQOO phone sa inyo. At uulitin ko lang, wala tayong local warranty kapag binili natin to. At meron din po akong tutorial para sa inyo para makapag-setup kayo ng mga Play Store at mga ibang bagay po dito sa mga iQOO phones na to. So I hope na nakatulong ako sa inyo, at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to.
Once again, ako po si Tol. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency.